Kung Monsterverse ang pangalan ng cinematic universe mo, siguraduhin mong may halimaw talaga. Ayaw nating magalit si Goldblum. Ang Monsterverse ay lumago ng mahigit isang dekada, puno ng iba't ibang nilalang na may sari-saring hugis at laki. At dahil sa Monarch Files na libro mula sa mga lumikha ng Monsterverse, nakuha natin ang opisyal na sukat ng maraming nilalang sa Monsterverse. Hindi malinaw kung bakit, pero iniwan nila ang karamihan sa maliliit na nilalang mula sa Monarch Legacy of Monsters at ilang side material ng franchise gaya ng mga laro, kaya medyo nakakabitin. Ayos lang, gamitin natin kung anong meron tayo dahil ito pa rin ang pinakamatibay at tiyak na impormasyon tungkol sa laki ng mga halimaw na ito. Plano kong gawing mini-series ito sa channel, kaya kung nagustuhan mo, tumutok lang sa Dangerville. Di ako sigurado kung may nagawang kasing astig na halimaw ang Monsterverse mula nang lumabas ang Skullcrawler sa Kong Skull Island. Magandang halimbawa ito ng kakaibang disenyo ng nilalang na pinagsama para maging matinding kontrabida sa ibang anya ng buhay sa paligid. Dahil sa tagal ng panahon ng prangkisa, nabigyan tayo ng maraming pagkakataon na makita ang halimaw na ito sa iba't ibang anyo at laki, mula sa mga sanggol hanggang sa mga ganap na pinalakas na dambuhala. Pero sa natural na mundo ng Monsterverse, ang mga Skullcrawler ay lumalaki mula 12 hanggang 75 talampakan o 3 hanggang 29 na metro ang laki. Namimiss nyo rin ba noong kamukha pa ng totoong hayop ang mga Monsterverse creatures? Maaring hindi nag-iwan ng malaking epekto ang Skrull Buffalo sa isipan ng lahat ng nanood ng pelikula, pero para sa akin, talagang nakapukaw ito ng interes ko sa bersyong ito ng Skull Island at sa buong Monsterverse. Isang universo kung saan ang mga totoong mammal ay naging higante ay talagang nagpapalipad ng imahinasyon. Ang Skrull Buffalo ay may sukat na 38 hanggang 45 talampakan o 11 hanggang 13 metro. Nasabi ko na ito dati at sasabihin ko pa ulit, kailangan mo ng mas maliliit na nilalang para maramdaman ng mga manonood ang takot. Kaya nga nagtataka ako kung bakit hindi pa rin talaga naisama ang mga Death Jackal sa maraming kwento. Umaabot ng 6 hanggang 12 talampakan o 2 hanggang 4 na metro ang haba, ang mga mandaragit na ito ay kasing laki ng malalaking tigre pero nagtutulungan sila bilang isang grupo para lapain ka at kainin habang sumisigaw ka pa. Nang una kong makita ang mga Leafwing na bigay ng isa sa mga pinakatumatak na pat-atake ng isang maliit na nilalang, sabi ko, ang astig nila. Parang totoong nabubuhay sila gaya ng mga sinaunang pterosaur na nakaligtas. Kung iisipin mo, parang makikita mo silang totoong nakaupo sa taas ng puno, umaabot ng 2 hanggang 5 talampakan o 1 hanggang 2 metro ang laki. Hindi lahat ng nilalang na ito ay maliliit. Ang iba, tulad ng Sirenjo, ay malalaki at nagtatago sa mga tubig ng isla ng Bungo. Ang nilalang na ito ay may habang 45 hanggang 65 talampakan, 13 hanggang 20 metro. Sayang hindi pa natin ito nakita na nangangaso sa live action. Sa tingin ko, bagay sana itong lumabas sa Legacy of Monsters Season 2 isa pa, may alupagong na reptilya na baka di napansin. Malamang hindi ka siya ang nilalang na ito sa iyong plant room dahil umaabot ito ng 5 hanggang 15 talampakan o 1 hanggang 5 metro. Kahit nakakainis na ilang Monsterverse na nilalang ay naiwan lang sa comics, nagkaroon din ng chance na lumabas sa screen ang Psycho Vultures sa Season 2 ng Legacy of Monsters. Maisip mo ba ang nilalang na ito sa gubat ng malapit mong tropical resort? Siguro ayos lang yon, di ba? 5 hanggang 9 na talampakan o 1 hanggang 3 metro ang laki. Mga pare, may tanong ako. Naisip nyo na ba habang tinitingnan ang kawayan na delikado pala yon? Oo, hindi niya rin naisip yon at masakit na ngayon lalamunan niya. Salamat sa inang long legs na may taas na 18 hanggang 23 talampakan o 5 hanggang 7 metro. Hindi lahat sa Skull Island ay gustong sipsipin ang laman loob mo gamit ang paa, gaya ng spore mantas. Bagamat mandaragit, kalmado ang nilalang ito at mabuti na lang dahil kaya nitong lumaki ng 35 hanggang 55 talampakan o 10 hanggang 17 metro. Balikan naman natin ang mas marahas na hayop, ang Vine Strangler, na dapat malaki para makain ka gamit ang napakalaking bibig sa tiyan nito. Ang halimaw na ito ay 9 hanggang 12 talampakan o 3 hanggang 4 na metro ang haba.
Sunod, may Swamp Locust tayo. Kahit sandali lang itong lumabas sa Birth of Kong na comics at hindi pa ito lubusang naisa sa ayos at naihaharap para magdulot ng totoong takot, hindi ko rin maintindihan kung bakit. Ang Swamp Locust ay may sukat na 22 hanggang 28 talampakan o 7 hanggang 9 na metro. Ngunit sa karamihan ng concept art, lalo na sa dalawang larawan sa Monarch na libro, makikita ang mas malaki pa ito. Dapat nilang pagbutihin ang consistency lalo na sa lore. Ang Spirit Tiger ay isa pang nilalang na may issue sa hindi pare-parehong paglalarawan. Gusto ko talaga itong makita sa Monsterverse pero lagi itong napapabayaan ng hindi malinaw ang dahilan. Sinasabing mahigit 15 talampakan o 5 metro ang laki nito pero sa larawan, hawak ni Kong ang halimaw at parang 5 beses pa itong mas malaki. Sa tingin ko, hindi dapat ganon. Isa pang mammal, ang grass hedgehog ay may sukat na 5 hanggang 10 talampakan o 2 hanggang 4 na metro ang laki. Sunod ay ang paboritong pagkain ni Kong, ang Mayor Squid. Kailangan talagang malaki ito para makipaglaban kay Kong at syempre para mapuno niya ang kanyang tiyan. 90 hanggang 110 talampakan o 27 hanggang 34 na metro ang laki kasama na ang haba ng mga paa. Sa Monsterverse, medyo nakakabaliw na si Rodan lang ang tanging fire beast na nakita nating kumikilos. Lalo na't may napakagandang ideya na para sa isang nilalang, ang magma turtle na umiiral na sa lore. Ang dambuhalang bulkanikong ito ay may sukat na 34 hanggang 40 talampakan. Iyan lang muna ang mayroon ako tungkol sa Skull Island. Ngayon, punta tayo sa Axis Mundi, ang mundo sa pagitan ng mga mundo. Ang Brambleborn sa Legacy of Monsters ay may sukat na 5 hanggang 10 talampakan o 2 hanggang 4 na metro. Ang Frostfight nang makatakas ito sa ibabaw ng mundo ay nasukat na may 50 hanggang 75 talampakan ang laki o 15 hanggang 23 metro. Ang bagong silang na Endopidi brood ay kasing laki ng beach ball, ngunit ang adult ay umaabot sa 50-70 talampakan, 15-22 metro. Nandito na tayo sa Hollow Earth, lupa ng walang hanggang posibilidad. Malaki-laki ito sa totoo lang. Kung inakala mong Titan ang Warbat, mag-isip ka ulit, isa itong uri ng megafauna at hindi talaga Titan na nakakagulat dahil ang mga ito ay may sukat na 350 hanggang 450 talampakan. Iyan ay mga 106 hanggang 137 metro. Isa pang halimaw na hindi Titan ay ang Drowned Viper. 680 hanggang 860, talampakan 207 hanggang 260, 2 metro higit o kulang sa kabuang haba. Naalala mo ba yung dambuhalang isda na pinagbaligtad ang loob at labas ni Godzilla? Ang King Broodfish ay may sukat na 180 hanggang 200 at 20 talampakan, 54 hanggang 67 metro sa kabuuang laki, mga kalahati ng laki ng G-Man. Noong dekada 80, sana itong pangalan para sa metal band. Pero ngayon, Hellhawks ng Monsterverse na lang ang meron. Ang laki nila ay 8 hanggang 12 talampakan o 2 hanggang 4 na metro. Ang Spine Prowler ay isa pang halimaw na nagpapakita ng hindi pare-parehong laki sa comics. Tinatayang 60 hanggang 80 talampakan, 18 hanggang 24 na metro ang laki nito, pero sa ilang eksena, mas malaki pa. Astig pa rin ang nilalang na ito. Sunod ay ang Warthog. Ayon sa Monarch Fieldbook, umaabot ito ng 30 hanggang 60 talampakan o 9 hanggang 18 metro, pero di ako sure kung taas o haba ang ibig sabihin. Sa totoo lang, puro laki lang binabanggit sa impormasyon tungkol sa mga halimaw na hindi rin tamang paraan ng paglalarawan. Taas ba o haba ang 30 hanggang 60 talampakan? Hindi ko alam, ikaw ang magsabi. Ilang ulit ko na rin silang pinuna sa pagiging hindi consistent. Siguro mga 73 beses na sa video na to. Kung medyo mahal ang produkto mo, dapat talaga inaayos ang ganitong bagay sa tingin ko. Sunod, tatalakayin ko ang tree mimic na may diametro sa bunganga na 6 hanggang 8 talampakan o mga 2 hanggang 3 metro. Sa mga verticines mula sa New Empire, ang mga lumilipad na nilalang na ito na may kuryente ay maaaring umabot ng laki na hanggang 10 hanggang 20 talampakan mga 3 hanggang 7 metro higit o kulang. Mas malaki ang parrot frog na nagpagalit kay Kong kaysa sa atin. 6 hanggang 8 talampakan o 2 hanggang 3 metro ang haba. Naalala nyo ba yung alimango na kinain ni Doug sa Godzilla vs. Kong? Ang rockclaw ay mga 20 hanggang 30 talampakan o mga 7 hanggang 10 metro na nagpapakita kung gaano kalaki si Doug. Kung gusto nyo malaman gaano kalaki si Doug, hintayin nyo ang susunod na video kung saan tatalakayin ko ang updated na laki ng mga Titan sa Monsterverse. Oo, opisyal na Titan si Doug. Pwede rin kayong kumuha ng sariling kopya ng Monarch Files na libro. Salamat sa mga nanood hanggang dulo.
Sana magkita-kita ulit tayo sa Dangerville. Gaya ng dati, ito si Jacob at magkikita tayo sa susunod.